Ito ang mga salitang binabanggit ni Jesus sa ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot sa mga taong nakatuon sa paggawa ng masama sa kapwa. Si Jesus ang ilaw na papawi sa kadiliman ng ating mga kasalanan. Manalig tayo sa kanyang pag-ibig kahit pa tayo'y kinukutya at minamaliit ng mga ganid at bulaan. Kumapit lamang tayo kay Jesus at maging totoo sa ating mga mabuting hangarin. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa linggong ito upang sama-sama tayong magsimba, sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ganon din mag-alay ng ating mga panalangin. Tayo ngayon ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Father's Day. Sa lahat ng mga tatay na narito, Happy Father's Day. Ipagdasal po natin sila sa ating mapagmahal na Diyos na patuloy silang biyayaan at gabayan ng Panginoon upang magampanan nila ang kanilang matungkulin at responsibilidad para sa kanilang pamilya, para maipagkaloob ang kaaya-ayang buhay at magandang kinabukasan na naaayon sa kalooban ng Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli kilanli natin na tayo nagkakamali, tayo ay nagkakasala. Marami tayong mga pagkukulang. Kababa ang loob na pagsisihan natin ang mga ito at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligali. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Nagpatotoo ang propetang si Jeremias sa kung papaano inililigtas ng Diyos ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, poong Diyos. Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip.
Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon. Inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ay di hamak na higit kaysa sa pagsuway ni Adan. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Hesukristo, ang makabagong Adan, tayo'y pinagindapat sa harap ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
Kayo at ang Espiritu ang siyang nagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa mga baguhang mukha, welcome po dito sa tahanan ni Maria. Ito po ang ating tahanan sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart. At sa ating mga taga-subaybay sa ating FB live streaming, ay magandang umaga po at welcome sa inyong lahat. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang ay ipinagdiriwang natin ang Pasko ng Pagsilang. Ipinagdiriwang din natin ang mahal na araw at ang Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon ay nasa 12 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Kalagitnaan na tayo ng June. Sa isang kisap, magsiselebrate na uli tayo ng Christmas, ng ating fiesta. Sunod, alalahanin natin ang mamahal sa buhay na pumanaw. Tapos Pasko na uli. Talagang hindi natin mapibibilan ang takbo, ang bilis na takbo ng panahon. Sa linggong ito ay ipinagdiriwang din natin ang Father's Day. Kaya sa lahat ng mga tatay na naririto, Happy Father's Day. Masaya kami na kasama kayo sa banal na misang ito at sinasamahan namin kayo upang manalangin sa Diyos. Lalo tigit sa pagpapahayag ng inyong mga pasasalamat
sa lahat na mabiyayang ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Sa inyong mga paghihirap, sa inyong mga pagpupunyagi, at sa inyong mga pagsusumikap. Ang ating simbahan ay binibigyan ng pagkakataon sa araw na ito upang ang mga tatay ay ating alalahanin. Inaalaala natin ang kanilang mga importanteng papel na ginagampanan sa bawat pamilya. Alam natin na hindi madali ang kanilang mga pinagdaanan. Mula sa pagsimula ng pamilya, maging sa hanggang ngayon. Patuloy silang nagsasakripisyo, patuloy silang nagpapatulo ng kanilang mga pawis, luha at dugo. Patuloy silang nag-aalay ng kanilang panahon at higit sa lahat ng kanilang mga sarili para sa kanilang mga pamilya. Lalo tigit ang kanilang pag-alala para sa magandang kinabukasan at kaaya-ayang buhay ng kanilang mga minamahal na anak. Kaya sa araw na ito, kayo ay aming pinaparangalan at higit sa lahat, pinapasalamatan. Sa lahat-lahat ng mga kabutihang inyong ginawa. Lalo tigit ang inyong pag-aalay ng inyong buhay at ng inyong sarili para sa kabutihan ng inyong pamilya. Kung wala man kaming material na bagay na maereregalo, ang pinaka-the best na aming maeregalo sa inyo ay ang aming mga dasal. Dalangin namin na sana kayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Araw-araw ay ilayo kayo sa lahat ng kapahamakan, mapanganib, mga disgrasya at mga sakit. At sana patuloy kayong bigyan ng lakas at karunungan upang magampanan ninyo ang inyong mga gawain, tungkulin at responsibilidad para sa inyong pamilya. At para sa mga anak na narito, sana ang ating pagrespeto at ang ating pagmamahal sa ating mga ama ay patuloy nating ipahayag sa bawat sandali at araw ng kanilang buhay habang sila ay malalakas pa. Huwag natin silang bigyan ng sama ng loob. Huwag na natin dagdagan ang kanilang pinapasa na bigat at problema sa buhay. Sana tayong mga anak ay patuloy na magiging inspirasyon ng kanilang mga pagsusumikap. Sana hindi natin sila bigyan ng 60 at 65 na grade. Kung pwede lang, pinakamataas na grade para may sukli ang kanilang pagpapatulo ng pawis, luha at dugo para sa kanilang mga magandang kinabukasan. Sa lahat ng mga tatay na naririto, mahal na mahal namin kayo. Aming dalangin na kayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, akmang-akma din ang ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating ebanghelyo. Para bagang si Jesus ay nagsasabi sa mga tatay ngayon, huwag kayong matakot. Ipagpatuloy lang ang inyong mga pagsusumikap at paggawa ng kabutihan para sa inyong pamilya. Huwag kayong matakot na kahit pagod na pagod kayo. Ipagpatuloy lang ang pagpupunyagi. May nag-iintay na magandang bukas. Lalo tigit kapag ang mga anak ay nagsusumikap para maabot ang magandang kinabukasan na inyong hinahangad.
At ang mensahe ng ating ebanghelyo ay hindi lang para sa mga tatay, kundi para din sa ating lahat. Nabilang ninyo kung ilang beses na sinabi ni Jesus sa ating gospel na huwag kayong matakot? Ilang beses na sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot? 5 times. Itong verses 26 to 33 ng Matthew chapter 10, 5 times niyang paulit-ulit na sinasabi na huwag kayong matakot. Alam na alam kasi ni Jesus kung anong uri ng buhay ang meron tayo sa mundong ibabaw na ito. Hindi madali. Naranasan niya na itraidor ng kaniyang matalik na kaibigan. Naranasan niya na ipagkanulo siya ng maraming mga tao. Naranasan niya kung paano siya sasaktan at kung paano siya pinatay. Sa gitna ng wala siyang ginawang masama. Naranasan niya kung gaano kalupit ang mundo. Siya mismo nakaranas ng ating mga nararanasan. Subalit kung pagnilayan natin ang kanyang buhay, na hindi man siya nagpakita na siya'y natakot. Kasi mayroon siyang pinagkakatiwalaan. Mayroon siyang tunay na kinakapitan. At ang tunay niyang kinakapitan at pinagkakatiwalaan ay walang iba kundi ang nagmamahal niyang Ama. Kaya kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang sigaw ay, Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. He only trusted the Father. And they know that the Father loves him so much and the Father will not leave him. Kahit anong mangyari, hindi siya iiwanan ng Ama. Hindi siya kakalimutan ng Ama. Kaya sa gitna ng mga pahirap at pasakit na ginawa sa kanya, ay talagang hindi siya natatakot. Kahit alam niyang ipako siya sa krus, pinasan niya ang mabigat na krus. Dahil mayroong tunay siyang pinagkakatiwalaan, pinaghugutan ng lakas, ang pag-ibig ng Ama. Mga minamahal na kapatid, tayo rin ang dami-daming nating kinatatakutan. Ang dami-dami nating takot sa buhay. At sa gitna ng ating mga takot, saan tayo kumukuha ng lakas upang maging panatag ang ating kalooban? Siguro nakikita ninyo yung sa social media noong naglilindol sa Mindanao. Ang mga bata ay nagsisigawan at umiiyak. Ano ang nagpapatahan sa kanila sa gitna ng takot habang niyayanig ang lupa at nakikita nilang niyayanig ang mga matataas na building, ang kanilang eskwelahan? Ano ang nagpapanatag sa kanila? Ang yakap ng kanilang kaklase at ang yakap ng kanilang mga guro. 'Di ba? Nakita niyo 'yon sa social media. Yung batang umiiyak, tinatakbo ng teacher, niyayakap siya ng teacher. Tumatahan ang bata. Kasi ang pagyakap ng teacher, para bagang sinasabi niya sa bata, huwag kang matakot, narito ako. Hindi kita iiwanan. Tayo din, marami tayong mga takot. Natakot tayo kung ano mangyari sa ating bukas. Iniisip natin ang hindi pa nangyayari. Baka hindi natin marating yung bukas. Iniisip natin, ano kaya ang kakainin namin mamayang gabi?
Hindi ka pa nga nakapananghalian, mamayang gabi na yung iniisip mo, baka hindi mo na marating ang gabi. Iisipin mo muna ang ngayon. Nag-alala na tayo sa sunod na linggo na hindi natin alam kung makarating pa tayo sa sunod na linggo. Ginagawa nating very stressful ang ating buhay sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa sunod na taon o sa sunod na mga araw. Sabi nga ng ating gospel, hayaan mong problemahin kung ano ang sa ngayon at hayaan mo mamroblema ang bukas kung ano ang problema na darating. Hindi mo pa nga alam kung anong mangyari bukas, ina-anticipate mo na. Kaya sabi sa atin, isipin mo muna ang ngayon, huwag mong dagdagan ng stress ang iyong buhay. At higit sa lahat, para bang sinasabi sa atin ng Diyos, parang wala kang believe sa akin. Ilang taon ka nang namumuhay? Ni isang beses ba ay nagutuman ka? Kung hindi ka nagutuman ni isang beses for almost 40 years ng iyong buhay, that is a proof na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kahit kung minsan kinukulang tayo, pero mayroong dumarating na mga biyaya. Parang sabi sa atin ng Diyos, magtiwala ka lang sa akin. Linggo-linggo sinasabi mo na ako ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos ngayon punong-puno ka ng takot. Claim that I am an almighty God, that I am a powerful God. Walang makakatalo sa aking pagkamakapangyarihan. Ako ay makapangyarihan sa lahat. Sa akin ka dapat magtiwala. Natatakot tayo sa kamatayan. Whether you like it or not, darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Bahagi na ng ating buhay ang kamatayan. Walang makakaiwas diyan. Walang exempted diyan. Lahat tayo ay darating at darating sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan, kundi pinaghahandaan. At hindi tayo natatakot mamamatay kapag tayo ay naghahanda. We are not afraid of death if we are always ready. Kasi anumang oras, darating yan sa atin. At ang kamatayan ay walang pinipili. Bata, matanda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Who knows? Nobody knows. Walang nakakaalam. At dapat nating tandaan na ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Walang makakaiwas diyan. Walang exempted diyan. Lahat tayo ay dadaan diyan. Kaya tanggapin na natin na ang kamatayan anytime darating sa bawat isa sa atin. Hindi dapat yan kinatatakutan, kundi dapat pinaghahandaan. We have to be ready always to face the death. And we should not be afraid of death because we believe that we will rise again. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan dahil tayo ay muling buhayin ng Diyos. Dahil ang ating buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang katatakutan natin ay kung mapapunta tayo ng impyerno after ng death. Yun po yung dapat nating katatakutan.
na pagkatapos ng ating kamatayan ay hindi tayo makarating sa langit, kundi tayo ay mapapunta sa impyerno. At habang iniintay natin yung bagay na iyon, sana tayo ay gumagawa ng paraan na hindi tayo mapapunta ng impyerno, kundi tayo ay makarating sa langit upang makasama natin ang tunay na dapat nating kapitan sa buhay na walang iba kundi ang ating Diyos. Mga minamahal na kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gusto niyang maging stress-free ang ating buhay. Gusto niyang maging masaya at maging maligaya ang ating buhay sa gitna ng mga maraming pagsubok. Maging masaya at maging maligaya lamang ang ating buhay kapag tayo ay nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hayaan niyo ang problema na maboblema sa atin. Lilipas at lilipas din ang mga pagsubok. Matatapos din ang mga problema. Makakaahon din sa kahirapan. Makakasumpong din sa pagsubok. Basta kumapit ng mahigpit at magtiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at lubos-lubos na nagmamahal at umiibig sa atin. Maging mapanatag nawa palagi ang ating loob at ang ating buhay kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan at higit sa lahat sa Diyos na umiibig at nagmamahal sa atin. Huwag matakot. Mayroon tayong Diyos na nagmamahal at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdiriwang natin ng Father's Day sa linggong ito, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos amang labis na nagmamahal sa sanglilikha, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at hindi tayo pababayaan. Taglay ang lubos na pagtitiwala sa pag-ibig ng ating Ama. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng iyong pag-ibig at habag, O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagataguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming puso at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap
ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa kapayapaang walang hanggang kapiling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Isama natin sa ating mapanalangin ang lahat ng mga ama na sila'y patuloy na pagpalain ng Diyos sa kanilang mga tungkulin bilang mga tagapangalaga at guro ng kanilang mga anak sa loob ng tahanan. Ipagdasal din natin ang mga ama na nasa sitwasyong mapanganib tulad ng mga sundalo, mga seaman at frontliners. Nabigyan sila ng lakas at proteksyon sa kanilang mga misyon. Ganon din ipagdasal natin ang mga ama na nahaharap sa mga matitinding pagsubok sa buhay tulad ng mga may sakit, nawawalan ng trabaho o nahaharap sa mga suliranin sa pamilya na sana'y makatagpo sila ng lakas at pag-asa sa Diyos. Ganon din ipagdasal natin ang mga ama na pumanaw na sana'y makatagpo sila ng kapayapaan sa piling ng Diyos at ang kanilang mga alaala ay maging inspirasyon sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Diyos aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Isusunod po natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Inaanyayahan ko ang mga magulang, mga ninong at mga ninang ng batang bibinyagan na lumapit po tayo dito sa gitna sa bandang harapan upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento. Isog pa po tayo doon. Paalaala sa mga magulang, ninong at ninang, kung mayroong mga katanungan mamaya, pakisagot po ng malakas sa mga katanungan. Ang ating mga sagot sa mga panalangin, kagaya ng sagot na amen, sumainyo rin, at iba pang mga sagot, pakisagot po ng malakas. Mga minamahal na kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa batang magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang mga magulang, ninong at ninang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Mga magulang, ano po ang kumpletong pangalan ng inyong anak? Iris Jade Vallador.
Bilang mga magulang ni Aris Jade, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo, Father. Tinatanggap po natin. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upong ito ay isang napakalaking responsibilidad at tungkulin na hubugin, turuan at akayin ang inyong anak na si Aris Jade sa ating buhay pananampalataya sa diwa ni Kristo? Opo, Father. Kayo naman mga ninong at ninang, hindi madali ang mga responsibilidad na ito. Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong inaanak na si Aris Jade sa ating pananampalatayang Kristiyano? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong anak sa Aris Jade sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kaya't inaanyayahan ko kayo, mga magulang, ninong at ninang, na i-welcome ang inyong anak sa pamamagitan ng pag-cross ng kanyang noo. Ito po gamitin natin sa pagkukross ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Iharap. Manaming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang bibinyagan na si Aris Jade ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na Espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong pananagutan sa paghubog ng inyong inaanak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako noong kayo ay binyagan, natatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang inyong isasagot ay, opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang inyong isasagot ay, opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa?
Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin? Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, at muling pagkabuhay na namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Sa pananampalataya na maral nating ipinahayag, ating igawad ngayon ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na sa Eres Jade ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo, Father. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag na ito sa Eres Jade ay magiging Katoliko? Opo, Father. Pahigain po natin siya. Eres Jade, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito na si Eres Jade sa kaniyang pakikiisa sa misyon ni Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kaniyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Pasuot po ninyo, itali sa likod. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sabay-sabay po kayong magsindi ng inyong kandila. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Ibaba pa ng kaunti. Ibaba ng kaunti. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo.
Mga minamahal na kapatid, ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ni Eris Jade na bagong binyag sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalang itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Sama-sama nating dasalain ang Ama namin. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen, kay Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala ang batang ito na bagong binyag na si Eris Jade. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya, pagindapatin mong kami bilang mamagulang, ninong at ninang ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga magulang, ninong at ninang, sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinagsimulan. Ihanda ninyo si Eris Jade sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa masakramentong banal. Natapos na ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, maari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Maraming salamat po. At mga magulang, kasama ang anak na si Eris Jade, humarap po kayo sa ating sambayanan. Mga minamahal na kapatid, narito na muli ang bagong miyembro ng ating sambayanang Katoliko, sambayanang Kristiyano, si Eris Jade Vallador. Bilang pagtanggap sa kanya, tanggapin natin siya ng masigabong palakpakan. Mga magulang, maaari na po kayong bumalik sa inyong upuan. Pagpatuloy natin ang ating banal na misa, awitin po natin ang pag-aalay.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama. Manalig tayo sa Kanya. Tawagin natin siyang ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo
tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Tayo tayo. Katawan ni Kristo. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at tugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus,
ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dininig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit, pasasalamat. Sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang atin pong sponsor ay ang San Roque Chapel. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po natin suportahan ang isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa ay suportahan po natin ang ating proyekto na ito. At mga paalala at paanyaya, ang Ministry of Lectors and Commentators ay nag-iimbita po sa mga gusto sumali sa aming ministry. Magkakaroon po ng Diocesan MLC Basic Formation sa Sabado, June 27, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sa St. Therese Mission Headquarters, Barangay Baritan, Malabon City. Tinatawagan din po ang mga lectors and commentators na naka-attend na ng basic formation dito sa Mission Station pero hindi pa nag-basic formation sa diocese. At ang mga huminto sa pagsaserve simula noong 2024 na kailangan nyo po umattend sa Sabado. Tang lahat po ay inaanyayahan sa kapistahan ng Mother of Perpetual Help Chapel at Barangay Fiesta ng Barangay 158 sa darating na June 27, 2026, Sabado. Magkakaroon po ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon at susundan ng banal na misa sa ganap na ika-5 ng hapon na gaganapin sa Rosal Street, Car Wash Lot area. At pagkatapos po ng banal na misa, ay magkakaroon ng salo-salo, paraffol, programa, at comedy show. Maraming salamat po. Inanyayahan din po kayo sa kapistahan ng San Juan Bautista sa June 24, sa araw po ng Huwebes. No? Magkakaroon po tayo, Miyerkules, magkakaroon po tayo ng banal na misa sa ganap na ika-4 ng hapon.
At pagkatapos po ng banal na misa, ay magkaroon po tayo ng salo-salo at paligo sa bumbero. No? So ang lahat po ay inanyayahan sa dating na Miyerkules dito po sa Caroline Subdivision. Caroline Park, no? Para sa kapistahan ni San Juan Bautista. Alas 4 po ng hapon ang ating banal na misa sa pagpaparangal kay San Juan Bautista. Inanyayahan ko po si Tatay Yankee at Nanay Alicia ko na nagsiselebrate ng kanilang 56th wedding anniversary. Sana all. Ha? Ika-56 na taon sa kanilang buhay pag-aasawa. No? Ang sikreto po nila, bakit 56 years na silang magkakasama na mag-asawa, ay hindi nila kinakalimutan ng Diyos sa kanilang buhay pag-aasawa. Ipagdasal po natin sila, bigyan po natin sila ng espesyal na blessing. Tumayo po tayo para i-extend natin ang kanilang ating makamay sa kanila. Ama naming makapangyarihan, sa araw na ito, kami lumalapit sa iyo upang ipagpasalamat ang biyayang ibinigay mo sa aming mga minamahal na nanay at tatay, Tatay Yankee at Nanay Alicia ko, sa kanilang 56 na taon ng pagsasama. Salamat sa kanilang pagmamahalan, sa mga alaala ng saya at hirap na kanilang pinagdaraanan ng magkasama at sa bawat hatbang sa kanilang tinahak bilang mag-asawa. Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang patuloy na pagmamahal at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon sila sa iba sa kanilang matatag na samahan at sa kanilang dedikasyon sa isa't isa. Patuloy mo silang palakasin sa kanilang mga pananampalataya at tulungan mo silang lumikha ng mas marami pang magandang alaala sa mga darating na taon. Bigyan mo sila ng kalusugan at kaligayahan at naway patuloy silang mag-enjoy sa mga simpleng bagay na kanilang ginagawa ng magkakasama. Sa kanilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, 56th year, naway madaman nila ang iyong presensya at pagmamahal sa kanilang buhay. Basbasan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po kayong bumalik sa inyong upuan. Inanyayahan ko rin ang lahat ng mga tatay na pumunta po dito sa harapan para sa espesyal na panalangin para sa inyo sa pagdiriwang natin ng Father's Day. Lahat po ng mga tatay at mga lolo na narito, lumapit po kayo para sa espesyal na prayer para sa inyo. Mga tatay, iyuko ang inyong mga ulo at tingiin ang panalangin at biyaya ng Diyos. O Amang makapangyarihan, sa araw na ito, kami lumalapit sa iyo na may punong-puno ng pasasalamat para sa mga tatay sa aming buhay. Salamat sa kanilang pagmamahal at mga sakripisyo at gabay na kanilang ibinibigay sa amin. Panginoon, ipagkaloob mo sa mga ama ang lakas at karunungan upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng kakayahan na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak, na sila'y maging tagapagtanggol at tagapangalaga ng kanilang tahanan. Naway mapuno ang kanilang mga puso ng iyong pagmamahal at kapayapaan upang sa kabila na mga pagsubok, mga problema at hamon ng buhay, sila'y manatiling matatag at puno ng pag-asa. Para sa mga ama na naharap sa mga pagsubok, mga problema
Bigyan mo sila ng lakas at katatagan. Sa mga ama na may sakit, ipagkaloob mo ang kanilang kagalingan. Sa mga ama na nalulumbay at nalulungkot, ipakita mo sa kanila ang liwanag ng pag-asa at ang iyong walang kondisyong pagmamahal. Naway matutunan ng mga anak na pahalagahan ang kanilang mga ama at ipakita ang pagmamahal at paggalang sa kanila sa bawat araw. Tulungan mo kaming maging katuwang ng aming mga ama sa kanilang mapangarap at mga layunin. Inialay namin sa iyo itong mga ama na sa iyong banal na harapan, na palagi mo silang bantayan, iingatan, pagpalain at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinasasalamatan din po natin ang Ministry on Youth Affairs para sa mga mumunting regalo na ibinigay nila para sa ating mga tatay. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at pasbasan kayong lahat at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Huwag matakot, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Happy Sunday, Happy Father's Day.